niya kasi nagdinegosyo na ako. Anong negosyo mo, kuya? Pangpagwapa? So, sabi ko, anong negosyo ng matanda na to, pangpagwapa? Sabi ko, kuya, pwede bang ikwento mo sa akin? Sabi ko sa nag-sponsor sa akin. Sabi niya, kung gusto mo, punta tayo sa office. Ay, sabi ko, kuya, ano ba yan? Pero may puhunan. Sabi niya sa akin, anong puhunan, kuya? 7,980. Sabi ko, wala akong pakialam sa 7,980 na sinabi niya. Tapos nagbilog-bilog siya sa lupa. Alam mo, sabi niya, lagi yung lupa, yung buhangin, naalala ko, kasi nagtitinda nga ako almusal. Alam mo, pag ikaw to, tapos may tao ka dito sa right, may tao ka dito sa left, may kita ka is 2,500. So, sabi ko, wala akong pera 7,980. Pero, sino bang hindi gustong kumita ng 2,500? Naman, sabi ko, kuya, baka pwede pagkatapos ko magtinda, pupunta tayo doon? Sabi niya, sabi niya, sige, susunduin kita. Susunduin kita. So, sa madaling salita, naging open-minded na ako. Tapos, dinagdagan pa niya. Kasi mayroong pang insurance 200,000. Ay, ganda yan! Kasi, magtitinda akong almusal in more than 3 years, in case binangga ako, paano na mga pamilya ko? Sabi ko, paano na mga pamilya ko? Tama pala, magiging insured ako. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, hindi pa. Mayroon pang transferable scholarship para sa mga anak ko. Tama, paano kung hindi ko na kaya magtitinda? Sabi ko, tapos 150 per day lang, mag-aipon kaya ako para mapaparang pang anak ng college? So naisip ko scholarship. Sabi ko, tama. Kuya, sama talaga ako dyan. Sabi niya, gusto mo bukas? Kuya, bakit bukas pa? Sabi ko, sige, mamaya susunduin kita. Doon sa madaling salita, sinundo ako. Binag-ride ako sa isang single na motor. So, maalala ko nun, binag-ride niya ako. Walang alam yung mister ko kung saan ako sasama. Wala mister ko, kausap ko yung tao na yun, matanda na. Sabi ko sa mister ko, dumating, isusumundo na. Magbaback-ride ako sa motor, sabi niya, saan ka pupunta? May pupuntahan kami doon, may sisimulan. Sabi niya, saan? Ano yun yan, gradation daw? Hindi pa nga ako nakarating, unahan mo na ako. Sabi niya, ano yan? Parehas lang. Bakit ano parehas? Wala pa nga akong pinaliwanag. Kasi masyado nag-advance yung mister ko kasi may idea na pala siya sa ganitong negosyo. Eh ako is first time. Wala akong talagang alam. Basta ang akin lang, naging open-minded lang ako. Sino ba namang hindi marunong mag-explain yung tao at sabihin kang 2.5 yung kitain mo. So yun, sabi, pumunta na ako dito. So sa madaling salita, yan, napaupo ako bandang gitna. Sabi na, makinig ka lang, pakinggan mo lang. Sabi ko, kuya, handa na talaga akong makikinig. Sabi ko. Kasi sabi niya, sabi niya ba niya, ilang years ka na dito? Sabi ko, 3 taon mahigit na, kuya. Sabi niya, nakaipon ka na ba kahit kalahating milyon? Sabi ko, Ryan, ang insulto ka talaga sa akin. Sino ba nagtitinda ng almusal, naglamba-lamba ka sa taba, na halos hindi ka makapagsuklay, na grabe ang itim-itim mo na sa gitna ng kalsada? Sabi ko, insulto ka talaga ginawa mo sa akin, kuya, kasi sino magtitinda ng kumita, nakapag-ipon daw ng kalahating milyon? Kung grabe ka naman, kuya. Sabi ko, hindi, sapat ba nga sa akin yung kinikita ko 150 per day? Ang sabi niya, hindi, kasi doon, kumikita doon sila ng, alam mo ba doon, kumikita sila 1 milyon isang buwan. Ha? Sabi ko, totoo ba yan, kuya? Gusto ko talaga titingnan yan. No? Sa madaling salita, nakarating na ako dito. Eto na. Paano ko papatunayan sa mister ko na umatin ako seminar? Kuya, makagaling yung mister ko nito. Gabi na. Ganito, kuya, yung product ko, tanggalin mo yung laman akin yung box. Siyempre, inisip ko, ako pwede mag-serious yung mister ko, matanda. Bakit pamakol ba ako sa matanda? Hindi sa malita niya. Di umuwi na ako. Ayun na, pinakita ko, maganda yung product. Di ba may puhunan yan? Sabi naman sa akin, oo, mayroon. Pero maganda talaga, maganda siya pa. Sabi niya, saan ako pa pera? Di sa madaling salita, parang kang
binuhusan ng malamig na tubig na super excited ka? Yung sa Marilyn, sabi ko, grabe naman to, sabi ko. Kaya nga ako isang gunit ko to sa'yo kasi gusto natin pagtutulungan. Sabi ko gano'n, tapos hindi mo ako suportahan. Sa madaling salita talaga, hindi ako makatulog. Grabe, ano ba yung bilog-bilog na yan? Yung 1.5 talaga. Kasi sa madaling salita kasi ayaw ng mister ko. Alam mo, ako yung isang babaeng walang-wala, nag-umpisa sa walang-wala, pero mayroon akong lakas ng loob. Dumami kami sa hirap. Ano pa ba yung pwedeng magsalita sa akin kahit sino na pwede kang yumaman, kundi yung tao lang no na matanda? Di ba? Sabi ko, hindi, marami nagpakatotoo doon. Sabi ko, so sa madaling salita, sabi ko, ayaw talaga ng mister ko. Sa madaling salita, pagkatapos ko nagluto ako ng madaling araw, alauna pa lang gising na ako para magluto. Alas 4 nakapag-display na ako sa kalsada. Sabi ko, Lord, pag maaga maubos yung paninda ko, mamaya, mangungutang talaga ako. Sabi ko, alam mo, sabi ko, di natulog, lumulutang kasi ako dun sa 1515. Alam mo din, salita na, ito na. Sabi ko na doon, sabi ko, Lord, gumising na ako, Lord, kung saan mo ako dadalhin, doon ako makakalapit ng tulong. Di sabi niya, tinumbo ko, pag-street sa amin, tinumbo ko yung tindahan sa harap namin. Alam mo, sabi ko sa kanya, Kuya, may nagpapautang ka ba? May kilala ka bang nagpapautang ng 5-6? Sabi niya, oo, mayroon, Bombay, 10% lang. Magtinda ka lang ng merienda sa hapunan. Kuya, mamamatay na ako, hindi ko na kaya. Sabi ko, pero paano kita garanturan kung hindi ka makilala na nagtitinda ka ng merienda sa hapon? Sabi ko, hindi. Sabi sa pwede mo, 10% lang yun, sabi niya sa akin. Kuya, pwede ba? Sabi ko, may motor ka, pwede i-garantor yan. Ako, papagalitan ako sa asawa ko dito. Sabi ko, di sabi niya, tinanong niya ako, doon ako kasi nagkamali. Kasi ano bang gagawin mo? Kuya, may negosyo kasi akong gustong buksan. Sabi niya, ano yun? Maganda, kasi food supplement. At maraming tao ngayon sa akin, hindi yan uso, hindi yan maganda. Sabi niya sa akin, mali. Sabi ko, alam mo, parang, tapos feeling ko, ano? Sabi ko naman, buti may dumating na customer. Sabi ko, ay, mali. Sabi ko, Lord, kung saan mo ako dadalhin, doon ako makahintulong. Punta na naman ako sa isang tindahan. Pagdating doon, ate, magtanong ako, mayroon ka bang kakilalang nagpapautang ng 5-6? Sabi niya, bakit? Kasi yung sing-sing ng mister ko, ang taga ng nakasangla, puro tubok lang. Sabi ko gano'n, baka pwede na lang ako sa'yo mangutang. Tapos araw-araw ko na lang hulugan. Sabi niya, ganun ba? Magkano naman? Ano kasi yun 8,000. Mayroon pang tubo, 9,000 na lang. Pwede ba 9,000? Alam mo lang ganun. Sabi niya, ganun ba? So, pwede ba? Paano ba yan? Pwede ba siyang 1 month? Oo, pag 1 month, malaki-laki. Pero 10% lang, sabi niya sa akin. Sabi ko, paano kung mag-renew? Hindi na ako na renew na daw ako. Sabi niya, pwede. So, pwede pa lang gawin natin 60 days? Sabi ko gano'n, pwede. Sige, ako na siya. Sabi ba niya sa akin, bakit hindi mo saradahong 10? Ay, grabe pala talaga ako luto. Sabi ko, grabe. Ay, God, kasakit mo na na walang pakialam pa kahit sino magdi-discourage kasi sinagot na ni Lord yung panalangin ko. Doon time na lang. Sabi ko sa mister ko, buti pa ibang tao may tiwala sa akin. Bukas may pera na ako. Sabi na, pag hindi mo ako suportahan, walang problema sa akin. Pero nangutang ako, hindi ibig sabihin magpatulong ako sa'yo magbayad. Kasi mayroon akong produkto na pwede kong ibenta. Sabi ko, alam mo sagot ng mister ko? Ama, pag ibigay yung pera mo bukas, huwag kang mag-buwis ng maganda, ha? Sabi ko, bakit? May badala kang pera So parang pag hindi ka pala sanay na humawak ng malaking pera, parang iniisip ng kapwa nating kasama na mamaya mahablot yung pera or mga nun mag-isip. So sabi ko, office yun, office aircon yun, hindi pwede. Sabi ko, ano naman para akong namalingke? Sabi ko pa naman gano'n. Sabi ko, sige, sino kasama mo? Di siyempre, yung nag-invite sa akin kasi sino tutulong doon. Sige, sabi niya, ito na. Tapos ganun tinda, tanghali pa lang, pumunta na ako doon kanila Brian kasi sila kasama ko doon, papunta na dito. Diyos ka, ito na, pag-uwi na,
Di ba may high blood ka? Eh, tama. Di ba may eczema ka? Ito, inumin mo. Kaya sabi ko, alam mo, sabi rin salita, sabi ko sa mister ko, kung hindi mo ako susuportahan, huwag ka na lang magsilita, malaking suporta na sa akin. Malaking suporta na. Wala na akong kontrahin, pero alam nyo, ngayon buang na buang ang mister ko sa Imloban. Diba? So, siya yung karamay ko sa tagumpay ko sa Imloban. So, although, experience ko naman sa Imloban, bukod pa doon, yung naka-experience akong wala ng pamasahe, nagutom, napuyat. Totoo yung sinabi sa training na papower-power ka, grabe, payaman, pero naglalambot ka na. Alam lang, malaking pasalamat ko na lang pag nakasakay ako ng jeepsy mula sa amin na 23 lang yung pamasahe. Tapos yung pangkape, pag may guest ka, Diyos ko parang hati-hati na lang kayo kasi wala talaga eh. Diba? Tapos minsan sasabihin pa naman kasi, payaman ka ba talaga? Pero alam mo sa isip ko, hindi, yayaman ako dito. Sabi ko, yayaman ako dito. So, yun marami mga pagsubok na bago ako naabot yung tagumpay. Kasi maraming mga pinagdaanan na doon ako lalong tumibay. Diba? Lumapit ako kay Lord. Number 1 ang nagpatibay sa akin is training. Kasi bakit? Dumating yung time na ang mga downline ko is medyo bumagal. Bakit? Si upline is grade 6 lang. So parang iniisip siya, ano ituturo ni upline? Alam mo yung wala akong masyado pang idea na kundi, tara, atin lang tayo training, atin lang tayo. Yung hindi ako marunong mag-indio, hindi ako marunong masyado mag-upipi. Nung nakita akong lumagas yung tao ko, alam mo, start nung sabi ko, hindi ako papayag, mayroon akong feedback sa mga downline ko na hindi ako umasenso, hindi ako kumita kasi hindi ako tinuruan ni upline. Sa madaling salita, nagde-training ako. Ako yung nag-umpisa mag-upipi, ako yung mag-intro, ako mag-product, ako mag-marketing. Sino pinag-aralan ko? Downline ko. Pero bago ko ginawa yun, alam saan ako ng-practice? Yung anak kong dalawa, pinapaupo ko sa isa. Anak, ikaw, practice! Ito yung may-ari, ito yung may global. Alam mo, ayaw na sabi ng anak ko, ano yan, lagi ka nalang power, mama? Alam mo, ayaw na talaga. Ang ginawa, sabi kasi ni Sir John, pwede bang practice sa salamin? Ginawa ko yun. Pwede ako sa salamin bago ako humarang sa mga downline ko. Totoo yan. Yung isa kong salamin, nabagsak talaga, baksak. Grabe yung experience ko ng ganon. Yung marang, grabe kung baga hindi ko tinitingnan kung ano yung pinagdaanan ko, yung ang hindi ko kayang bayaran siguro ibenta ko yung ligaya kung anong tagumpay ko ngayon. Na totoo yun nangyari na wala kaming pasahe. Imagine mo, start dito hanggang Pasig Palengke, nilakad ko, dalawa kami ng downline ko. Sabi na, yung experience mo na yun na wala kang takot kahit babae. Kasi gusto mong yumaman. Diba? So, eto na, nung naging boom na yung grupo ko, ayun na, tuloy-tuloy na kasi, ikaw mag-product ka, ikaw mag-indio, ikaw ginaganon ko na sila, nagtuturo na ako kasi pinakita ko na sa kanila. So, start nun, grabe yung mga downline ko na, sabi ko, pag nag-indio kasi ako, sabi ko, kung nakaya ko nga, ako nga, grade 6, ikaw high school, ikaw college, yung kaya, sabi ko, umuwi ako ng Leyte, grabe, mga profesional yung mga tao ko sa Leyte. Alam mo yung mag-indio ka na hindi ako nagpakilala kung sino ako. Magpapakilala ako pagkatapos na ng training ko. Kakilala ko lang kung sino ako, taga Leyte, pero hindi ko sinasabi kung ano lang natapos ko. Baka mamaya, sayang yung training ko, hindi nila ako tingnan. Ano sabi ka? Kung nakaya ko, mas kaya nyo kasi mga professional kayo. Huwag yung tingnan kung sino ako, tingnan nyo kung anong tinuro ko sa inyo. Yun ang masarap na mga pinagdaanan ko kasi doon tumatamis at doon ako lumago, doon ako tumibay sa mga pinagdaanan ko bago ko naabot yung success.
So, tip ko lang sa inyo, wag lang talagang tumigil kahit anong mangyari. Laliman ang gagawin mo. Kasi pag tumigil ka, napuyat ka lang, nagutom ka, at yung duda mo, lalong papabayaan mo, walang magyayari sa inyo. Number 1 dito, hindi kalaban mong kapitbahay, kamag-anak, kakilala, asawa, anak. Ang mahirap ditong hindi nagsaksis, kinalaban ang sarili. Diba? So yun ang akin talaga kung bakit ako umabot sa gantong tagumpay. So, yun yung number 1 na tip ko. Sa mga gusto namang umasinso na mas mabilis, the best kung naka-multiple heads. Kasi ganito lang. Kung ako dati, in-explainan ako ng 7 heads, siguro mas mabilis akong umasinso. Bakit? Alam ko na multiply. So, dahil talagang sino ba naman mag-explain sa akin ng 7 heads, wala na yung ano. So, yun lang yung i-share ko sa inyo. So, good morning in Merlita, Baklaran.